Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 15 verse 16. Hindi niyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Fulfilling your destiny. Sa buhay na ito, napakahalaga na madiskubre po natin yung atin pong panawagan kasi yan po ang ating destiny. Yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos at kung bakit naririto tayo ngayon sa mundong ito. Kung naalala niyo po ang buhay ni Pedro, dun sa pagkatawag niya dun sa Luke chapter 5 verses 9 to 11. Sabi po rito, nang gilala siya at ang kanyang mga kasama sa dami ng kanilang huli. So, ang pinakita ng Diyos kay Pedro ay yung kapangyarihan na ang Diyos kayang magbago ng buhay ng isang tao. At dito, ipinaranas ng Panginoong Hesus kay Pedro yung napakaraming huli. Kumbaga, nakakita siya ng napakalaking blessing sa kanyang buhay na hindi niya pa nararanasan sa tanang buhay niya. Pero pagkatapos nun, sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, huwag kang matakot, mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin. So ibinigay ng Panginoon sa kanya yung kanyang panawagan. Ito yung magiging destiny mo, Simon. Pero ang sabi po ng Biblia, malinaw po tandaan nyo. Ang sabi rito, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. So itong mga alagad, kasama si Simon, Pedro, sumunod kay Jesus. Kung tutuusin, pwede natin sabihin, naku, blessed na si Peter. Pwede na siyang mag-specialize sa pangingisda. Napakaganda ng buhay niya dahil tutulungan siya ng Panginoong Hesus doon sa karir niya. Magiging mahusay siyang mangingisda at ibibless. Pero alam niyo po, merong mas malalim na nakita si Pedro. Nakita niya po yung kanyang panawagan. Alam niyo po, minsan kaya napakababaw po ng buhay ng isang tao kasi hindi niya pa nadidiskubre yung kanyang panawagan o destiny. So, unang-una, tiyakin natin na tayo tinawag ni Lord. Yun yung sinasabi sa John chapter 15 verse 16 na binasa natin kanina. Alamin natin yung ating kaloob. Yun po yung pangalawa. Madidiskubre nyo meron kayong gifts. At yan ay kaloob sa inyo ng Diyos. Pangatlo, dapat maging mabuti tayong katiwala sa pinagkatiwala sa ating. So, isa-isahin natin yan. Kapag ikaw ay tinawag ng Lord, lagi nyo tatandaan, hindi kayo magkukulang at mamumunga ka maging sa iyong panalangin. Yan ang sabi ng John chapter 15 verse 16. Kaya huwag kayong mag-alala. Pag kayo tinawag ni Lord, kasama po dyan yung kanyang provision, protection, at higit sa lahat, magiging fruitful ka sa lahat ng iyong ginagawa. Pangalawa, bibigyan ka ng Lord ng kaloob. Hindi ka tatawagin lang niya at iiwanan na walang kaloob. I-equip ka niya ng mga gifts. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verses 10 to 11, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. So tayo po'y pinagkatiwalaan ng Lord ng iba't ibang kakayahan. So mapapansin nyo, unique kayo. Meron kayong kakaiba na gift, na hindi katulad maaari sa iba ninyong kakilalang Kristiyano. Ang mahalaga, madiskubre mo kung ano yung gift na yun at gamitin mo. Kasi yun yung importante. Huwag mo ipilit yung sarili mo doon sa nakikita mong hindi mo naman gift. Kailangan ay mag-fit ka doon sa gift na tinawag ka ng Panginoon na iyo dapat gawin sa buhay. Pangatlo po, maging tapat at maging mabuting katiwala. Sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Alam niyo po, lahat tayo pinagkakatiwalaan ng Panginoon, pero bibihira po yung nagiging tapat. Hinihingi ng Lord yung ating katapatan upang sa gayon mas magamit niya pa tayo ng higit kaysa dati.
Alam niyo po yung fruitfulness, nakasalalay po yan sa inyong katapatan. So, yung pong tatlong bagay na yun, mahalaga. Ano po, tiyaking ikaw ay tinawag ng Lord, alamin ang iyong gift or kaloob, at maging mabuting katiwala. So, tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon. Nakikita namin ngayon yung amin pong destiny. Napakaganda ng inilaan mong buhay para sa amin. Pero dapat po, laliman namin ang aming panawagan. Hindi lamang yung kami blessed na, kundi dapat maging blessing din kami sa buhay ng ibang tao. At katulad ni Pedro, maaari na lamang siyang manatili sa pagiging mangingisda. Pero mas nakita niya yung kanyang higher calling, kaya sumunod siya sa Panginoong Jesus. Ganon din kami, Panginoon, gabayan mo kami sa aming panawagan. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.